Hallelujah, yung malakas na palakpak. Naalala ko lang isang awit. Naisip ko lang to ngayon. Isang awit ng taga Jesus Christ Saves Global Outreach. Sinong naniniwala na sa gabing ito may ginagawa ang Lord at may gagawin pa si Lord sa buhay mo? Shout amen. Come on. Hindi ko po ito original na awit pero kinakanta ko ito noon pa 1990s. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Amen! Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Come on. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Here we go! Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Amen. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Ngayon, pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay para sa iyo. Kayang-kaya ni Jesus at para sa akin. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Kunya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, ibahagi mo. Last, sa kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na at ibahagi. Sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na at ipamigay mo rin. Sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na.
Hallelujah! Amen. Alam nyo, sa John chapter 10 verse 10, dinisign ng Lord ang mga taga-kaharian ng mga anak niya, ang mga tupa niya. My sheep, sabi niya, binibigyan ko sila ng abundant life, hindi buhay na kasyang-kasya. Hindi buhay na, di ba, John 10:10, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. Ito yung mga religious people. I am come that they might have life. Iba pa yun, that might have life, kingdom life, and that they might have might have it more abundantly. Grabe. So hindi tayo nabubuhay sa just enough. Ang mga taga-kaharian hindi nabubuhay sa just enough or not enough. Kasi kung not enough, hindi ka makakapag-bless ng ibang tao. Kung just enough, para sa iyo lang yun. Kung more than enough, kaya mong i-bless kahit sino. Ganyan po sa kaharian. Sa kaharian ng Diyos, kapag ikaw ay na-restore na sa tinatawag nating kultura mo, ang pagbibigay ay hindi na po mahirap kasi kinikilala mo nang sayo ay sa Panginoon. Kaya si Haring David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hallelujah. Anong sunod na sa Psalms 23, lagi natin binabanggit, paulit-ulit kasi the Lord is your shepherd. The Lord nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa langit at lupa. The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in green pastures. Alam niyo ba yung green pastures na yan? Hallelujah. Yan ang kaharian ng Diyos. Yan ang atmosphere. May na-declare kingdom atmosphere sa buhay ninyo. He leadeth me besides the still waters. Grabe, paano ka pa naman maghahanap pa? He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. For His name's sake. Lalakaran natin ang katuwiran ng Diyos. Ano sa sunod? Gusto ko lang ito. Yeah, do I walk through the valley of the shadow of death? Tingnan nyo, kahit lumakad ka pa sa tinatawag nating, do I walk through the valley? Ano ba sa Tagalog yung valley? Bangin. Ano? Tama. Valley of death. I walk through the valley of the shadow of death. I will fear, ano ba yung sa Tagalog yung, lambak of the shadow of death. I will fear no evil. Tingnan mo, andun ng merong tinatawag na banta ng kapahamakan, pero hindi ka natatakot kasi I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Hallelujah. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Hallelujah. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. At sabi po rito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Alam mo, ang mga Israelites, meron silang hari, meron silang Panginoon sa wilderness. Ang mga tao kasi, sa totoo lang, real talk ito ha, ang mga tao kasi, sa totoo lang, pag wala ng pangkain, nangangamba na. Pag wala ng mainom, wala ng madamit, nangangamba na. Lalo na pag wala kang pera, because ang medium of exchange ngayon ay pera, monetary. Pero alam nyo, ito ay karanasan namin. Sa totoo lang po. Walang kahalong kasinungalingan. Mula nung naintindihan ko at naranasan ko ang visitation ni Lord sa akin almost 17 years ago. Noong sinampulan niya ako na sinabi niya, speak. Noong sinabi ng Bible na, in the beginning God created the heavens and the earth was formless and empty. Kami noon ay formless ang aking pitaka at empty ang lahat ng aming mga palabigasan. Wala kaming kape sa frigider, walang laman. At pagkatapos lahat ng empty at formless ay kanyang pinuno at kanyang nilagyan ng form. Doon na kumilos ang Diyos. Pero pinagliwanag niya muna. Ang una niyang ginawa, let there be light. Nagkaroon ako ng tinatawag na understanding about the kingdom of God. And then nagsalita siya. Sabi niya, speak. Sabi ko, anong sasabihin ko, Lord? Sabi na, Lord, ikaw, anong gusto mo? So mamaya mababanggit din natin ito. Anong gusto mo? Siyempre, ang time na yun ay walang-wala talaga kami. Walang pang tuition fee. Pinahinto ko yung anak ko. So, nagsalita pa nga siya, mas malaki, alin na malaki, yung predator nyo
o yung lupa o yung yung inyong dagat. Yung dagat o frigidaire. Sabi ko, syempre, yung dagat. Kaya kong puno, kung ang dagat, pinuno ko ng lahat ng klase ng isda, mula sa maliliit hanggang malalaki at maraming halaman, yan pa kayong frigidaire nyo. Biglang sabi ni Lord sa akin, alin ang malaki? Ang galing na Lord talaga, hindi ito bolahan, walang kasinungalingan ito. Ganon ang pagkarinig ko sa Lord. Alin ang malaki? Yung lupa o ang inyong kaldero? Sabi ko, syempre Lord, yung lupa. Kung ang lupa, pinuno ko ng lahat ng klase ng halaman na pwede nyong kainin, puno at mga hayop, yan pa kayang inyong kaldero. Pati sabi niya, alin na malaki? Yung mga building ng church building o ang kalawakan? Sabi ko, syempre Lord, ang kalawakan na pinuno, sabi niya, kung ang kalawakan, pinuno ko ng malalaking planeta at maraming mga bituin, yan pa kaya mga iglesia, mga church na sa akin din, sabi niya gano'n, na hindi ko kayang punuin ng mga ililigtas ko at isi-save ko. Kaya pala dun sa Acts 2:46-47, and the Lord added to them those who are, yung mga nasisave. So ang Lord talaga nagsisave. Alam niya kung sino talaga ang bilang ng mga maliligtas at magiging taga-karat, maboborn again. So simula, sabi sa akin ni Lord, speak. Doon nagpasimula ako, pinutusan ko yung aking pitaka na mapuno ka ng pera in the name of Jesus. Sinampulan lang ako ni Lord nung time na yun. At biglang after 3 days, biglang may nagbigay sa akin ng 200,000 pesos. Simula nun hanggang ngayon, worry-free na po kami. At naranasan namin na talaga namang hindi nagkulang sa katapatan ng Panginoon sa buhay namin. Ang sarap po mabuhay na worry-free at pressure-free. Kaya mula noon na isulat ko, pray sure. Pray, no pressure sa t-shirt. Imagine, almost 17 years na, no? No pressure, just pray sure. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi, sabihin mo sa sarili mo, ako, I am a worry-free person. I am a debt-free person. I-declare mo yan. Hallelujah. Kasi, hindi naman talaga mag-glorify si Lord kung kayo puno-puno ng utang at lagi na lang, alam niyo yun, na parang paawa ang dating sa atin. Hindi. Hallelujah. Ang ama natin ay mayaman. Ang ama natin ay Diyos na kung saan. Hindi po ako nagtuturo ng prosperity rito ng kung saan hindi yun ang message natin. Ang gusto lang ipakita rito ay gusto kang ipagmalaki ng Lord na ang Diyos natin ang may hawak ng silver and gold. Siyang may-ari ng lahat ng langit at lupa. At ang sabi niya, siya binibigyan ko ng buhay at kasaganaan. Ang kasaganaan ng buhay ay tumutukoy sa spirit, soul, and body. Hindi pa ang kasaganaan o ang blessing, hindi naman yung nakafocus sa pera, sa material na bagay. Yung hindi kayang bilhin ng pera na meron ka, napakayaman mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung malakas na palakpak kay Lord. Come on, come on. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aking itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa. Sa langit at lupa at sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aking itataas. Wala nang ibang Panginoon. Minsan pa, come on, sabay-sabay. Wala nang ibang Panginoon. Hallelujah! Sa langit at lupa at sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aking itataas. Wala nang ibang Panginoon. For the last time, wala nang ibang Panginoon ng langit at lupa. Ng langit at lupa at sa habang panahon. At sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aking itataas.
wala nang ibang Panginoon. Ang ngalan mo, Jesus. Ang ngalan mo, Jesus, ay aking itataas. Wala nang ibang Panginoon. Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko. Sa buhay ko. Sa puso ko. Itataas kita. Say it again. Tataas kita. Itataas kita. Tataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko. Sa buhay ko. Sa puso ko. Itataas kita. Habang may hininga. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas. Habang mayroong lakas, pupurihin ka. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, minamahal kita. Minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Come on, minamahal kita. Minamahal kita. Sabihin natin sa Panginoon sabay-sabay. Minamahal kita. Sa buhay ko, sa puso ko. Sa buhay ko. Sa puso ko. Minamahal kita. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay and touch Him by your faith? Sinasamba kita. Sa buhay ko, sa puso ko, sa puso ko, sinasamba kita. Salamat po, aming Ama, sa gabing ito. As I declare the word of the kingdom, as I preach and proclaim the word of the kingdom, let the kingdom faith flow. And I release the power of the Holy Spirit right now. Sino man mga nangangailangan ngayon ng himala, I decree in the name of Jesus, healed in Jesus' name. At higit sa lahat, I declare kingdom understanding. Sapagkat ito lamang ang tanging susi, Panginoon, upang maunawaan namin kung bakit kami nabubuhay sa mundo, bakit kami naging tao, bakit kami naging lalaki o babae, bakit buhay pa kami. Hallelujah. I decree and I declare the spirit of revelation and understanding sa buhay ng bawat isa. Glorify your name, Abba Father. Salamat po, walang mabibigo sa gabing ito sa lahat ng tatawag sa Panginoon. Maluwalhati ka, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Come on. Hallelujah. Shalom, brothers and sisters in Christ. Ako po ang inyong kapatid, Pastor Luis Boy Baldomaro. Hallelujah, na sa gabing ito ay magdi-deliver ng mensahe about shout to the King or shout to the Lord. Alam nyo, kaya natin pinagpipray lagi that thy kingdom come, thy will be done, upang maibalik ang kultura ng kaharian ng langit dito sa lupa. Dahil simula nung nag-rebelde ang ating mga ninunong si Eva at si Adan, mula nung nawala ang Holy Spirit at umalis sa kanila, hindi na naging totoo ang tao sa kanilang pagsamba sa Diyos. At ang pagsamba, imbis na direct, intimate, no burnt offering, no altar, spirit to spirit, hallelujah,
ay nawala po yun. Kaya inirestore ito ni Lord through His death and resurrection, through the blood of the Lamb, upang makasamba tayo ng totoo at binayaran niya ang ating pagsamba sa Diyos. Lagi po nating tandaan, ang Diyos ay laging God. The Father is looking for a true worshiper. Kasi siya ay Diyos, Hari, banal, karapat-dapat sambahin. The Father is looking for a true worshiper. At ang true worshiper na tinutukoy doon ay ang kanyang mga anak. Kaya in-address ay Father, sons. But Jesus Christ is looking for a disciples and a bride. Hallelujah. Kasi tayo mapapangasawa ni Jesus, tayo ang kanyang disciples, siya ang ating Panginoon, siya ang ating Hari, siya ang ating bridegroom. Hallelujah. Tinintayin natin ang kanyang muling pagbabalik. Visible. Hallelujah. And the Holy Spirit is looking for a temple para manirahan ulit. Tayo yun. We are the most expensive temple na nabuhay sa mundo sapagkat we are the praying temple. Kung meron mang hinahanap ang Diyos ngayon ay naghahanap siya ng house of prayer. Ito ay ang church, ang dinisign ni Lord ang church para manalangin. Hallelujah. Kaya yan ang hinahanap ni Lord. Yan ang hinahanap ng Holy Spirit. Subalit ngayong gabi, gusto kong i-share sa inyo, motivational po ito, inspirational, and revelational of course din. Hallelujah. Ang buhay ni Bartimaeus, na isang bulag nung ipinanganak, isang bulag na kung saan ay inaayawan ng mga tao, sinasaway, nire-reject, pero meron siyang revelation kung sino si Jesus Christ. Halat, nakasumpong siya ng isang bulag mula sa pagkasilang, pero siya po ay nakasumpong ng anong tinatawag na kagalingan sa mata, nakakita. At higit sa lahat, unang nakakakita ang kanyang spirit. Nakilala niya kung sino itong Jesus na paalis ng Jericho. Naalala ko tuloy yung Jericho na isang lugar na kung saan nagsisigawan din, sumisigaw. Shout for the Lord has given you this city. So ang topic ko is shout to the King. Bingi ba ang Diyos para sumisigawan siya? No. Mamaya malalaman natin ang understanding about bakit po ini-encourage ang Biblia na tayo ay sumigaw sa pagpupuri, sumigaw sa Diyos ng pagluluwalhati. Hallelujah. Ano bang meron sa sigaw? Hallelujah. Yung iba kasi, pagkatapos ng sumigaw ng papuri, sumisigaw sa loob ng bahay, meron pang pagmumura, meron pang mga bad words, so hindi pwede po yun. Hallelujah. So, tingnan natin ang isang video materials namin na ang title is Shout. Okay? Pagkatapos ito ay mag-exhort po ako sa buhay ni Bartimaeus. Yung? Opo, i-open ko yung mic kasi babasahin ko. Okay. Sige. Shout. Lakasan mo. The story of Bartimaeus in the book of Mark 10:42-50. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, was sitting by the roadside begging. Namamalimos po siya. When Bartimaeus heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet, but shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he's calling you." Throwing his cloak aside, "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. Dinala siya na kay Jesus. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus. "Your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus. Wow. Bakit mo ba gustong gumaling? Basta gumaling lang pero hindi ka susunod. Shout is to utter a sudden loud cry. Jesus said in Luke 19:48 that if you don't praise Him, the stones will cry out. Grabe. Hallelujah. Sa triumphant entry, no? Pinapatigil yung mga sumisigaw kay Jesus, pero nire-rebuke ni Lord. I don't know about you, but we're sure we don't want to stop praising Him. Instead, so we'll praise Him as often as we can. Shout is an expression.
Shout is a celebration. Woo! Did you know God was not an old man who is afraid of loud noises? There are times when we can make a lot of noise and have fun before the Lord. Don't let that stop you from shouting. Lalo na sa bansa natin, malaya tayo. Do like Bartimaeus, shout all the more. God enjoys a good shout once in a while. In fact, more often than that, He likes to shout Himself. God is gone up with a shout, and the Lord with the sound of a trumpet. Psalms 47 verse 5. Shout can do big things. And even break walls sa Jericho. Baka may Jericho walls ka pa sa buhay mo. Hallelujah. Wasakin mo yan sa anointing ng pagpupuri, pagsamba. When the trumpet sounded, the people shouted, wow. Hallelujah. And the people gave a loud shout. The wall collapsed, so every man charged straight in, and they took the city. Imagine, sumigaw lang, nakuha na nila yung syudad ng Jericho. It is written in Psalms 98:4. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a loud noise and rejoice and sing praise. Bawal ang malungkot po sa karyan. The rest of the chapter tells us that the seas roar and the rivers clap and the hills are joyful. Hallelujah, before the Lord. Have you ever thought that the noises that you hear coming from the nature around you, praises to God? Remember, next time you hear birds singing, it is praising the Lord. Now, it's our turn. It's your turn, kapatid. We have a lot to shout about. Shout for your family. Ura baba baba. Shout for your friends. Amen. Shout amen. Shout for your partner. Shout out, mga kapatid. Shout for the Philippines. And shout for your needs. As we head to our countdown, prepare to shout. Do like Bartimaeus, shout all the more. Shout with a loud shout and with a loud faith. 9. Okay, wag muna. Mamaya na tayo sisigaw. Hallelujah. Sige po. Mamaya na tayo sisigaw. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas sa palakpak. Yung mga nakaintindi, sumigaw nga ng malakas ng mga nasa bahay. Yung malakas. Bahala kayo. Hallelujah. 1, 2, 3. Ayan, mga baliw po mga tao rito sa loob ng bahay. Rinig na rinig kami ng mga kapitbahay namin dito. Alam niyo po ba yun? Hallelujah. So, here we go. Shout to the King, shout to the Lord. Nalala ko ang Hillsong. Yung grupo ng Hillsong. Alam niyo po, ang kanilang unang breakthrough sa kanilang album na unang CD nila is yung title is Shout to the King. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Grabe. Hallelujah. So, labas mo nga yung verses, yung ating book ng Mark chapter 10, verse 42 to 56. Basahin uli natin ang ating foundational text. As I have said while ago, na ang sigaw pala, ang pagsigaw ng pagpupuri is normal para tuwing ikaw ay lumalapit din sa hari. Yes, madalas tayo tumatahimik din sa panalangin. Madalas tayo ay naninikluhod, sumasamba sa ating Panginoon. Pero alam nyo, grabe, nakakatuwa. Maintindihan natin ngayon bakit po tayo pinasisigaw ng Biblia. So basahin ko ulit. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. Oh, teka muna. Alam nyo po, may nabanggit dyan na, David, upo muna ako ha. May nabanggit dyan kanina na tinatawag nating, ayan, teka muna po. Ayusin ko muna. Pakitanggal nga nito, anak. Ang nakakatuwa po sa gobyernong ito ng Roman government, may kaayusan. Yung mga, alam niyo po yung mga beggar or yung mga may kapansanan, nire-registered, binibigyan nila ng tinatawag na color coding ng mga balabal. Halimbawa, pag bulag, ito ang kulay. Tapos sila nag-assign kung saan ka pwedeng kalsada. Pag ikaw naman ay pilay, doon ka sa temple. So may kanya-kanya silang coding. Hallelujah. So pag malayo pa lang makikita mo sila na sila ay may kapansanan. PWD. So tayo rin naman ay PWD, person with dominion. Yan ang tatandaan nyo. Person with dominion.
Ano ka mo? Shout out nga. Person with dominion. Yan, lahat tayo PWD. Hindi PWD na person with disability, no? Hindi ho yun. With dominion. Kasi tayo po ay mga taga. Blessed pa kayo, verse 47. And they came, and with the, balik mo sa 46. And when they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples, and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. 37. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Verse 48. And many charged him that he should hold his peace. Siya ay pinipigilan, wag mo nang abalahin ng Panginoong Jesus. Wala siyang magagawa sa iyo. Ang daming discouragement. But he cried the more a great deal. Thou son of David, have mercy on me. Alam nyo, verse 49, anak. Tingnan nyo ha. Naku, matindi itong share ko sa inyo. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying, tinawag niya kanyang dalawang alagad, saying unto him, be of good comfort, rise, he calleth thee. Hallelujah. Verse 50. And Jesus, 50, and he casting away his garment, rose and came to Jesus. Alam niyo yung pagtayo niya at paghagis niya ng kanyang cloak, ng garment niya. Alam niyo kung ano ang significant nun? Ibig sabihin na, magaling na ako, hindi na ako bulag. Grabe. Ay, kung ikaw ay may hinihiling sa Lord, itapon mo, kagalitan mo yung mga bagay na nagpapaalipin sa iyo. Hallelujah. And he casting away his garment rose and came to Jesus. Hallelujah. And Jesus answered and said unto him, what wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. At ang sabi ni Jesus, 52, and Jesus said unto him, go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight. Immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Hallelujah. Tumingin po kayo sa akin. Hallelujah. Kanina, ano po bang, nandiyan ba yung mga reason ng pagsigaw? Andyan sa teaching ko. Anyway, dahil yung oras natin. Now, tingin kayo sa akin. Makinig pong maigi. Nakakatuwa. Alam niyo po ba, sa tinatawag nating medical point of view ngayon, ang sigaw ay ginagamit na therapy. Parang isang tao na nawawala sa wisyo, hallelujah, siya ay disturbed, siya ay napapasigaw at pinasisigaw para mapayapa siya. Yan ang isa sa mga ginagawang therapy ngayon ng mga doktor. Okay. Doon sa Herona Tarlac, meron po doong isang restaurant. Nakakain kayo at sa likod nun, merong malaking pader. May malaking pader. May nakalagay doon biyanan, asawa, boss, girlfriend, boyfriend, kapitbahay, Bombay, etc. nakalagay doon. Tapos bibili ka ng isang ceramic na depende sa laki na kung saan bibilhin mo doon. Nakalimutan ko na kung magkano yon. At pagkatapos, pagbili mo doon, tuturuan kanila na pagbabatuhin mo kung kanino ka galit. Halimbawa, galit ka sa biyanan mo. Sisigaw ka ng ano David? Ok. At Tokshapo, yung pala, nalaman namin, mura pala yun, curse pala yun. Tokshapo. So, demonic, witchcraft na kung saan ay maling pagre-release. Hindi nila alam, lalo nag-i-invite yun ng galit, hinanakit, unforgiving spirit. So, kukuha ka ng ceramic, at ibabato mo doon, itatapat mo, halimbawa, sa biyanan mo, gaganon, Tokshapo, sisigaw kang Tokshapo. Tapos, Takshapo. Tapos, yung mga nandoon, nakakaramdam naman sila ng parang himasmasan sila. So, nawawala yung galit. Marami tayong karanasan sa buhay natin na kapag tayo ay galit at napapasigaw, mga ilang segundo lang, ilang minuto, napapayapa ka. Pero yun ay maling paraan ng pamamayapa. Now, listen very carefully. Naranasan mo na ba sa buhay mo? Yung sumigaw ka mag-isa, nasa dagat ka, nasa kwarto ka, na sumigaw ka lang ng matindi na, Lord!
Ama! Holy Spirit, hallelujah! Yung matinding iyak, matinding sigaw, matinding pouring out your heart na wala kang itinira sa buhay mo at that time. At pagkatapos, kasi naging karanasan ko yun, naalala ko lang nasa dagat ako, grabing sigaw na kung saan ay talaga hanggang sa napaluhod ako, hanggang sa wala na akong maisigaw na hallelujah. Alam niyo ba yung sigaw na talagang todo edad, ibig sabihin pouring out your laman loob lahat nung nasa loob ko. Yung sigaw na pinakamatinding sigaw sa Panginoon. Yung kumbaga binuhos mo lahat, inilay down mo sa Lord lahat. Hallelujah. Alam mo mga tao, kapag mali ang iyong tinawagan, mali ang iyong pinuntahan, mali ang pagkakilala mo sa Diyos na tinatawagan mo, mali rin ang patutunguhan. Sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father except through me. Hallelujah. Walang way out sa ibang pangalan, kundi sa pangalang Hesus Kristo lamang. Hallelujah. Now, dito ang tingin sa akin. Alam niyo pagkatapos noon, grabe naman, bigla naman ako napuspos ng banal na spirito. Hallelujah. At yung dinisaya ng heart ko, ibinigay ng Panginoon. Bakit? Kasi mayroong nag-urge sa akin na Holy Spirit na gawin ko yon. And you know what? Ganyan ang nangyari kay Bartimaeus. Si Bartimaeus ay isang tao na lumaki na bulag, rejected, maraming hinanakit, maraming mga bagay sa kanyang buhay na kung saan hindi siya kita mo paglalapit pa lang siya kay Lord, ang dami na agad na mga hadlang. Tumigil ka. Huwag mo yung survey ng Panginoon. Pero alam nyo, ang nakakatuwa, tingnan mo ang biyaya ng Panginoon, nagpakilala si Lord sa kanya. Mayroon revelation knowledge. Ang tawag dito is revelation knowledge. Nagkaroon siya ng revelation knowledge, nagkaroon siya ng understanding knowledge and understanding kung sino itong si Jesus na kung saan ay kasama-kasama mga alagad na paalis na galing ng Jericho. Hallelujah. So anong ginawa niya? Sumigaw siya sa karamihan ng mga tao nung narinig niya na si Jesus ay dumarating. Madadaanan siya. Jesus, Son of David, have mercy on me. Sinaway siya. Pero mas lalo niyang nilakasan. Jesus, Son of David, have mercy on me. Makinig-kimig Ang isang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao ay hindi yan tutugon, lilingon sa isang sigaw kung hindi niya kilala ang sigaw na yun. At kung hindi siya kilala at hindi para sa kanya ang sigaw na yun. Alam niyo kung anong isinigaw ni Bartimaeus? A shout of praise. A shout to the King. A shout to the Lord. Isang shout ng pagpupuri, pagluluwalhati that Son of David means you are Jesus Christ. You are the eternal King. You are the Son of David. Hallelujah. And blessed is he who comes in the name of the Lord. Alam niyo yung salitang Son of David, hallelujah, ay hindi mo basta-basta maintindihan ito kung hindi ka binigyan ng revelation ng God. Kasi in the book of Revelation Isaiah chapter 9 verse 7 and 8, 9 and 7, ganito mababasa ninyo. Tingnan niyo. Laging nakadikit ang pangalan ni Jesus kay David. Sa 6 muna tayo, 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. For unto us a child is born. Bakit kinakailangan siya ipanganak? Para makapag-function siya ng legal dito sa lupa. Kasi ang physical world ay para po sa mga may physical. That's why illegal ang demonyo dito sa earth. Ang legal dito ay tayong mga anak ng Diyos sapagkat itong binigay ni Lord sa atin na territory para to manage, to rule over lahat. Okay. Hindi mo na mamaya na natin isingit 'yon. No, ibalik mo muna doon, anak. And the government, a child is born. Okay. Emmanuel. Unto us a son is given. Ang anak ay ibinigay. Sino 'yon? Kung the only begotten Son, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. And the government shall be upon His shoulder.
Kaya pagdating ni Jesus dito, may dala siyang gobyerno. Ang dala niya ay dominion. Ang dala niya is government. Hindi niya dala ang religion. Ba't ba ang mga tao, pag pinag-usapan ng Diyos, lagi nilang iniisip, ano kaya religion yan? Lagi ko pinapaalala sa inyo, pag pinag-usapan natin ng Diyos, kalimutan niyo religion. Hindi siya religious God. Siya ay hari. Siya ay Panginoon. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay mayroong kingdom. Siya ay may territory. Siya ay may domain. At nais niya ay kingdom government here on earth as it is in heaven. Hallelujah. Kaya po sa mga nakikinig, sa mga bago pa lang naka-tune in, ang pinag-usapan namin dito ay hindi po reliyon, kundi ang paghahari ng Panginoon. Ang aming pong faith is, ang aming pong vision is, and this gospel, ang aming vision, and the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Ang aming mission statement is, I must preach the kingdom of God into the other towns also, for this was the reason I am sent. Yan ang vision statement namin. Hallelujah. At ang message po namin is, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. At ang kultura ng kaharian ng Diyos is, and for the kingdom of God is a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, that's the kingdom of God. In the book of Romans 14:17, that's the culture, righteousness, peace, and joy. At ang attitude ng kaharian ng Diyos ay mababasa natin sa Matthew chapter 5, beatitude. So yun ang nire-restore ni Lord. The moment you understand the kingdom message, you understand the mystery of the kingdom, you will never be the same again. Magbabago isip mo, magkakaroon ka ng kingdom mentality kasi marirestore ang iyong identity. Hallelujah. Magkakaroon ka ng tinatawag nating purpose sa buhay. Yung design mo, lalakaran mo. Yung destiny mo, lalakaran mo. Yung design mo, i-work mo yung design mo. Hallelujah, yung plan ng God, malalaman mo. Madali mong maintindihan ang Biblia kasi dati religious ang pag-apply natin sa Biblia. Ngayon hindi, konstitusyon. Ito is a kingdom book na ang tema nito ay ang tema ng Biblia ay walang iba kundi ang hari, ang kanyang kaharian at ang kanyang mga pinagharian o royal family. Hallelujah. Kaya po nagkaroon ng gospel of salvation, gospel of grace, kasi po ang tao ay nawala sa namuhay outside the kingdom. Kaya kinakailangan ibalik, and in order to restore our relationship and restore ang Holy Spirit sa iyo, kailangan may magbayad sa Ama sa ating mga kasalanan. Makinig po kayo, maigi. Hindi tayo binayaran ni Jesus ng ating kasalanan kay Satan. Hindi tayo tinubos ni Jesus ng kanyang dugo kay Satan. Tinubos tayo ng dugo ni Jesus sa Father. Kasi sa Father tayo nagkasala. At ang hinihiling ni Lord ay ang righteousness. Kaya po kapag sa Old Testament, ang dugo na nilalagay sa Ark of the Covenant na mayroong cherubim na may anghel dun sa gitna, kinakailangan ma-please ang Father. Ang tawag na lang dun is pampalubag loob. Nung nagkaroon ng substitution. Kasi yung judgment dumating, ang judgment sa tao ay dumating. Gayun pa man, nung dumating ang judgment ng Diyos, ganun pa man, mahal ng Diyos ang tao. At gusto niya ito bigyan ng panibago pang pagkakataon na maibalik sa kanyang kaharian. Kaya nga ang pagtutubos, ang tubos, kaya ka tinutubos kasi ikaw ay pag-aari. Hindi mo pwedeng tubusin ang hindi mo pag-aari. Hallelujah. At kapag ikaw ay tinubos, hindi ka na pwedeng marimata kasi tinubos ka na. Hallelujah, pag-aari ka naman niya talaga. Ang tao ay pag-aari ng Diyos. Kaya lang, mas pinili ng tao na nasuwayin ng Diyos, gumawa ng sarili decision sa kanyang buhay kasi dumating ang sumpa, sakit, karamdaman, kahirapan, lahat ng klase ng kahirapan sa kanyang buhay ay dumating. Dahil wala siyang kapangyarihan, power for living, walang Holy Spirit. Hallelujah. So, hindi niyo napansin, ang buhay ng tao ay naging buhay hayop na lang, wala nang pahalagahan, kung patayin, kung sirain, wasakin, kasi nawala ng purpose. Hallelujah. At pagka mayroong mga problema at mayroong mga pasanin, mayroong mga iba't ibang klase ng problema sa kanilang buhay, ang hinahanap nilang solusyon ay alak, drugs, sex, etc., etc. Ang tanging solusyon sa problema ng tao ay walang iba kundi the ultimate solution is the kingdom of God and His righteousness. Even this country, the only solution is the kingdom of God and His righteousness. Huwag na kayo maghanap, Mr. President, our President, beloved President Digong Roa Duterte, ako po ay namamanik sa inyo. The ultimate solution ng bansang ito at sa lahat ng mga congressman at sa lahat ng mga senador at sa lahat ng mga lawmakers at sa lahat ng ating mga military, mga pulis,
mga men in uniform, the ultimate solution, kung naniniwala kayo ng inyong kapangyarihan ay galing sa taas, galing sa supreme government, go back to the original government, and that is the government of God, the kingdom of God. Hallelujah. May tugon ang kaharian ng Diyos. So itong binabasa natin, and the government shall be upon His shoulder. Kaya nga po, magkukulang lahat ng gobyerno, mawawala lahat ng gobyerno, pero ang gobyerno ng Diyos ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Sapagkat siya ay hari, siya ay Panginoon. Hindi siya presidente, hindi siya mayor, hindi siya prime minister, siya po ay hari. He is the King of Kings and the Lord of Lords. At ang sabi ng in Revelation chapter 11 verse 15, and the kingdom of this world has become, and the kingdom and the government of this world has become the government of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Hallelujah. Kakainin ng gobyerno ng Diyos ang lahat ng gobyerno. Lahat ng uri ng gobyerno may mawawala at mawawasak, pero ang gobyerno ng Diyos ay mananatili. Book of Revelation, tingnan niyo po, hari siya, and His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Tingnan niyo po, verse 7. Tingnan niyo po. Nako, yung oras ko ha. Of the increase of His government, tingnan niyo, of the increase of His government, kakainin, mangko-colonize ang gobyernong ito. Ito ay trabaho niya. Of the increase of His government and peace, there shall be no end. Kailangan natin ng peace, kailangan natin ng righteousness, nasa kaharian ng Diyos. And yan po, basahin niyo po maigi Isaiah 9:7. Of the increase of His government and peace, there shall be no end. Upon the throne of David. So, kinonect natin kanina itong sinabi po nung bulag, Jesus, Son of David, have mercy on me. Why? Kasi pag sinabing Son of David, speak about the everlasting King, the everlasting Lord na siyang mag-rule and reign. Nagkaroon siya ng revelation. So, pag sinabing Jesus, Son of David, have mercy on me, hallelujah, yan po ay sigaw ng papuring pangkaharian, pagluluwalhati. And upon His kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this. Hallelujah. So ano nangyari? Tatayo na po ako. Hallelujah. Nung lumapit itong si Bartimaeus, pero ng sound, ng mic stand na kasi may takantahin ako. So ano nangyari? Tinawag siya ni Lord. Alam nyo, kung ikaw ay may pangalan at tinawag ka sa hindi mo pangalan, halimbawa ikaw ay may pangalan at tinawag ka sa hindi mo pangalan, hindi ka lilingon. Makinig kayo maigi. Hindi lahat ng sigaw ng papuri, hindi lahat ng sumisigaw ng Panginoon, hindi lahat ng umaawit ay tinatanggap na Lord. Alam po natin ang Biblia. Alam po natin lahat yan. Lahat ng reliyon ay nagsasabi na sila ang katotohanan. Lahat ng reliyon ay nagsasabi na sa amin ang Diyos. Pero, paano mo nga ba nalalaman na ang Diyos ay sumasayo? Napakasimple lang. Nananahan ang Espiritu ng Diyos sa'yo at ang image and likeness ni Lord sa'yo ay nahayag. At ang bukang bibig mo ay walang iba, kundi ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ni Jesucristo. Hallelujah. Lumapit siya, pinatawag siya ng dalawang alagad. Anong alagad? Kapatid, pare, alaga, tawag ka ni Jesus. Pakinggan nyo maigi. Tinapon niya yung cloak niya, yung kanyang parang towel or balabal, na tumayo siya na may pananampalataya na kasiguruduhan na hindi siya ipapahiya nitong hari na ito. Hallelujah. Alam niyo, sino man lumapit sa Lord na may pananampalataya, hindi talaga napapahiya. Ganyan ang Diyos natin. Makapangyarihan, mabait, tapat, at nais niya na maranasan mo ang kanyang pagiging Panginoon at paghahari sa iyong buhay. So ano nangyari po? Dinala siya kay Jesus. Alam niyo ba? Nung tinanong siya ni Lord, what do you want me to do for you? What do you want me to do for you? Ba't pa siya kailangan tanungin? Bulag na nga siya. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Alam niyo bakit kailangan tanungin siya? Para i-declare niya ang kanyang pananampalataya. Kapatid, ang pinakamatinding sakit ng tao, alam mo kung ano? Yung kabulagang spiritual. In the book of 2 Corinthians 4:4, 2 Corinthians 4:4, bagamat siya at that time ay bulag pa sa physical, walang pananaw, walang paningin,
Pero meron siyang matang pananampalataya na nakikita niya kung sino itong Jesus na ito na tinawag niya na Savior. Sabi nga ng 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world, Satan, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto him. What do you want me to do for you? Kailangan niya ng liwanag. Pero nagkaroon siya ng liwanag, understanding. Revelation knowledge ang tawag doon. Pero iba pa yung tinatawag na spirit of understanding. Hallelujah. Na itong Jesus Christ na ito ang tanging sagot sa lahat ng problema ng tao. Mapapag-ibig, mapa-ekonomiya, the ultimate solution, the answer is the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. Ang tanong ni Lord ngayon sa'yo, kung ikaw ay tatanungin ni Lord sa'yo ngayon, mamaya, tatanungin ni Lord ngayon sa'yo, anong tatanungin sa'yo ni Lord? What do you want me to do for you? Ito ang tanong ni Lord sa atin ngayong gabi. Ano ang gusto mong gawin ko? Kung nakikinig ka ngayon at naintindihan mo sinasabi ko, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo ngayong gabi? Ikaw na nakikinig. Ano ang gusto mong gawin ni Lord sa iyo, sa family mo, sa anak mo, sa trabaho mo, sa business mo, sa ministry mo, or sa sarili mo ngayon? Meron ka bang kinikim-kim na matinding lungkot sa buhay mo? I believe there is dito sa ating mga kalagitnaan ngayon na nakikinig na hindi ka talaga nagiging palatawa na. Dati grabing masayahin ka. Pero ngayon merong naka-influence sa'yo na worldly thing sa buhay mo na maling desisyon kung kaya nagiging malungkutin ka. Go back to the culture of the kingdom. Alam mo, ang impression sa akin ni Lord ngayon, shout unto God. Shout unto the King. Maraming itatanong mo, Pastor Luis, ano pong isisigaw ko? Isigaw mo yung pag-ibig mo sa Panginoon. Isigaw mo kung sino siya. Isigaw mo kung anong pagkakilala mo sa Kanya. Isigaw mo kung ano mo siya. Hallelujah, sa gabing ito. Total, nandiyan ka lang rin sa bahay. Malaya tayong sumigaw. Kahit dito nga sa aming lugar, malaya akong sumigaw. Sisigaw talaga rin ako. Ng hallelujah, I love you Father, I love you Jesus. Hallelujah, di ba? Ito ang ginawa ng parang in-internalize ko lang, siguro mag-overtime lang ako na ilang minuto lang. Parang in-internalize ko yung sigaw ni Bartimaeus. Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, Son of David, have mercy on me. I want to touch you. I want to see you. I want to hear your voice, Lord Jesus. All I want is you. Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, Son of David, have mercy on me. I want to touch you. I want to see you. I want to hear your voice, Lord Jesus. All I want is you. Oh, Lord Jesus. All I want is you. Come on, sing with me. Lord Jesus, all I want is you. Wala kang desire ngayon. Lord Jesus, everybody sing. All I want is you. All I want is you. Oh, Lord Jesus, all I want is you. Lord Jesus, again and again. All I want is
is you. Pwede mong itaas ang iyong kamay sa Panginoon. Come on. With all your heart, pouring out your heart. Lord Jesus, all I want is you. Oh, every eyes closed now. Every eyes closed, please. Hallelujah. Gusto ko manalangin tayo. Lahat ng mata ay ipikit sa oras na ito. We're going to experience another breakthrough sa kapangyarihan ng Diyos. Just lift your hands higher. Hallelujah. Hura bababa sikarabakandalhande sikarabande. Thank you, Abba. Kapatid, wala kang gagawin ngayon kundi sumigaw. Sabihin mo kung sino siya. I decree and I declare revelation knowledge about the Lord Jesus Christ, for you know whom we believe. I know whom I believe. Napakalaga na malaman mo yung identity ni Christ, identity ng Holy Spirit, at mahalaga maintindihan mo identity ng Father mo, kung sino siya. Walang napapahiya sa tumatawag, hallelujah, at tumalapit sa ating Diyos. Ang tanong ni Lord ngayon, ang tanong ni Lord sa bawat isa, what do you want me to do for you tonight? And you know what? Nung sinabi ng bulag yun ni Bartimaeus, na-receive niya ang kanyang sight at that moment. Immediately, he received his sight. And God immediately will answer your prayer tonight. Hindi ko alam, pero God is a God who answers prayer. Lalo na sa pinakamahirap na bahagi ng iyong buhay ngayon. Hallelujah. Lift your hands higher. Come on. Pagbilang ko ng 3, and I release the spirit of intimacy, the spirit of being, let the pouring out your heart to God. Tayo yung mga anak ng Diyos. Pwede kang sumigaw ng, Abba, Father, Lord Jesus, I love you. Holy Spirit, I need you. Fill me, Lord. Hallelujah. Bahala ka kung anong gusto mong isigaw. Okay? Ganito ang gagawin natin. Ganito ang instruction. Pagbilang ko ng 3, sumigaw ka ng isang sigaw na hindi mo pa nagagawang sigaw sa buhay mo. Yun talagang sigaw. Ang instruction ng Lord ngayong gabi is, shout to the King. Shout to the Lord. Minsan, inutusan ako ni Lord sa Alimol, naalala ko lang. Sabi ng Lord sa akin, anak, isigaw mo nga pangalan ko. At sumayaw ka. Alam mo, ang hirap gawin kung hindi galing sa Lord yun. Nagsasayaw ako, taglulundag, sinisigaw kong pangalan ni Lord sa Alimol. Ang daming tao, para akong siraulo. Wala akong magagawa. Yun ang narinig ko. Hallelujah. Sumunod lang ako sa Panginoon ko. And at that time, grabe yung mga nangyaring manifestation. Are you ready? Ganito ang gagawin natin. Mag-declare ako sa inyo. And pagkatapos ng prayer ko, pag close na yung ating camera, huwag kayong aalis sa pwesto nyo. At saka kayo sumigaw ng sumigaw ng sumigaw ng sumigaw. Isigaw nyo yung family nyo, isigaw nyo yung mga anak ninyo, yung mga backslider, yung mga nanghihinang mga kapatiran. Isigaw ninyo. Yes, hindi bingi ang Diyos. But ang instruction ng Holy Spirit ngayon is shout to the King. Shout with the voice of triumph. Shout unto God with the voice of praise. Amen. And I release right now the spirit of intimacy, the spirit of worship and intimacy, Lord. Hallelujah. That anointing will fall upon us right now sa lahat ng naririto. And I decree breakthrough, another breakthrough in a paradigm, another breakthrough, Lord, sa aming personal na relasyon sa iyo. O aming Ama. Release your anointing. Release that, Father, in the name of Jesus. At ang apoy ng pagpupuri at pagsamba
na walang humpay, walang anumang fire extinguisher na pwedeng pumatay, walang demonyo na pwedeng pumatay sa aming pagpupuri, pagsambat, pagsigaw, na ipagsisigawan namin ang mensahe ng kaharian ng Diyos. The ultimate solution, ang tanging paraan, sisigaw namin, Panginoon, maging ang iyong pagkabuhay na magmuli, ang iyong kamatayan sa krus, ang iyong pagkabuhay na magmuli, at ang pag-akyat mo sa langit, at ang pagbaba ng Holy Spirit. Hindi kami titigil. Continuous faith, continuous kingdom work, hanggang He who began a good work in you, He'll be faithful to complete it till He comes. Pagpalain ka ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, kapatid. At ngayon, ang walang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang mayamang biyaya ng ating Panginoon si Kristo, hallelujah, ay sumain nyo. The superabounding grace of our Lord Jesus Christ ay lagi niyong maranasan sa bawat araw, sa bawat segundo, oras, minuto. At ang walang hanggang pakikipisa ng Santo Espiritu sa Diyos na makapag-ingat sa atin mula sa pagkakatisod, sa haring walang hanggan. Humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ipagsigawan natin na ang hari ay darating na. I-celebrate natin, hallelujah, ng kabutihan ng hari sa ating mga buhay. Muli, kapatid, sa kanyang papuri, pagdadakil at pagpaparangal ngayon at magpakailanman, hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, isa-isa, mga pastor na galing sa iba't ibang bansa, mga pastor na galing sa iba't ibang mundo, lupalip, mga nagsisipakinig, kilala na po kayo ng Panginoon. Isigaw mo ang pangalan niya ngayon. Sa kanyang papuri, pagdadakil at pagpaparangal sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, pag-close po ng cam, huwag kang aalis sa pwesto mo. Magkakaroon ka ng breakthrough. Ang tanong ni Lord sa iyo ngayon, what do you want me to do for you tonight? Anong gusto mong gawin ko sa inyo ngayong gabi? Kahit kami rito, pagkatapos ng of the camp, meron din kaming gagawin. Hallelujah. At sa isang linggo, o sa linggo ng alas 5 ng madaling araw hanggang alas 6, ay muli tayo magsama-sama at magkita para ipanalangin. Hallelujah. Ang bawat isa, magdalanginan sa isa't isa, magpalakasan. At makinig po tayo sa mga kingdom preacher na ating mga kasama. Kung hindi lang rin kayo, kung wala rin lang po kayong ginagawa, mag-invest kayo ng pakikinig. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin and receive your desire, your request to God. Immediately, He received His sight. I declare kingdom understanding, kingdom revelation knowledge, and I decree in Jesus' name ang Pilipinas magkaroon ng kingdom takeover Philippines. Hallelujah. Wag ko kayong alis dyan, no? Ayan ang instruction ng Lord. Makikita nyo, may mararanasan kayong kakaiba. Ulit-ulitin ko, pouring out your heart to God. Pouring out. Ibuhos mo na. Huwag ka na magtira. Shout to the Lord. Hallelujah. God bless you. See you on Sunday. Hallelujah. To God be the glory.